Bagyong Juan nagsimula ng manalasa sa ilang lugar sa Cagayan, kaya naman ang ilang residente roon lumikas na bago pa man tumaas ang tubig baha. Mula sa Cagayan, may live report si Marisol Abdurrahman. Marisol. Ganyan nga isang malita dito na ikinatutuwa ng mga Municipal Disaster Coordinating Council dahil nagkaroon na nga ng kusa itong kanilang mga residente, hindi na nila hinintay pa na sila ay talagang pwersahan o pakiusapan o umalis sa kanilang mga tahanan at para sila nga ay magsilikas na pupuntang mga evacuation center dahil simula nung maobserbahan nga nila ang patuloy na paglakas ng hangin, ang pabugso-bugsong malakas na ulan at gayon din ang pagtaas ng alon o paglaki ng alon ay sila na mismo ang nagkusang magsilikas sa kanilang mga tahanan at magsipunta na nga sa mga barangay hall na nagsisibi ngayon kanilang evacuation center. Hanggang sa mga oras na ito, Igan, wala pa rin pagbabago ang panahon dito. Nananatili pa rin masama ang panahon. Nakakaranas pa rin tayo ng pabugso-bugsong pag-ulan na may kasamang malakas na hangin. Bagamat dito mismo yan sa ating kinaroroonan dito sa munisipyo sa bayan ng Santa Ana dito sa Cagayan, hindi gaanong ramdam. Mararamdaman ang lakas ng hangin dito nga sa mga coastal area. Ayon nga dito sa MDCC, patuloy ang kanilang monitoring sa 11 barangay dito sa Santa Ana na una na ngang sinabi ng PAGASA na direktang tatamaan itong Bagyong Juan. Bagamat bahagyang nabunutan ng tinik ang mga taga Santa Ana, nananatili pa rin silang nakaalerto, naninigurado sila dahil bagamat hindi dito masyado nagiging problema ang bahaiga, kapag nagkaroon daw ng tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan, posibleng magkaroon ng pinangangambang landslide at mga soil erosion. Kaya naman maliban sa kanilang mga rubber boat, nakahanda na rin ang kanilang mga heavy equipment at mga sasakyan gaya na lamang ng backhoe at mga bulldozer. Igan? Maraming salamat, Marisol Abdurrahman, nagulat live mula sa Cagayan.